Titan Ultra, mukhang na-feki yata sa height ng kanilang bagong import, samantala, may isang NBA free agent pa na posibleng pumasok bilang PBA import, sino kaya ang unang gagalaw, kaya magkwentuhan tayo mga idol. Pero bago yan mga ka-hops, baka pwede pa subscribe kung gusto mo ang ganitong usapang PBA basketball update. Isa sa mga pinaka-intriguing na import ngayong conference ay ang reinforcement ng Titan Ultra na si Michael Gilmore. Marami ang nag-abang sa kanya dahil kilala siya bilang isang multi-level scorer at isang athletic na player na may magandang performance sa mga liga sa abroad. Dumating na nga si Gilmore sa bansa at agad na sumama sa practice sessions ng Titan Ultra. Sa unang tingin, mukhang solid ang galaw niya sa court, mabilis, athletic, at may kumpiyansa sa scoring. Pero habang tumatagal ang observation ng team, may napansin ng Titan management, parang may hindi tugma. Ayon sa mga report, ang listed height ni Gilmore sa ibang liga ay 6'10", pero nang makita na siya ng personal at may kumpara sa ibang players, napansin ng team na parang hindi ganoon katangkad ang import nila. Sa isang larawan nga, makikitang halos magkasing height lang sila ng listed 6'8" na si Mario Barassi. Dito na napagtanto ng Titan management na mukhang hindi talaga 6'10" si Gilmore. Ayon sa kanila, malamang nasa around 6'8" lang talaga ang tunay niyang height. Isa sa mga dahilan nito ay ang paraan ng pagme-measure ng height sa ibang bansa. Sa abroad kasi, kadalasan ay kasama pa ang sapatos sa measurement, kaya nadadagdagan ng ilang inches ang listed height ng player. Sa PBA naman, mas strict ang measurement dahil ginagawa ito ng walang sapatos, kaya mas accurate ang official height. Pero kahit na ganoon ang sitwasyon, hindi naman nawawala ang tiwala ng Titan Ultra sa kanilang import. Ayon sa team, kahit 6'8" lang siya, nananatiling impressive ang kanyang laro. Kilala si Gilmore sa kanyang agility, athleticism, at mabilis na galaw sa court. Ang tanging concern lang talaga ay ang height disadvantage. Sa conference na ito, karamihan sa mga imports ng ibang teams ay lampas 6'10" ang tangkad. Ibig sabihin, sa ilalim ng basket ay posibleng mahirapan si Gilmore laban sa mas matatangkad na kalaban. Pero syempre, hindi lang naman height ang sukatan sa basketball. Minsan nga, ang bilis, skill, at puso sa laro ang mas nagiging difference maker. Kaya ang tanong ngayon, magiging sapat kaya ang kanyang athleticism para makipagsabayan sa mas matatangkad na imports? Abangan natin ang magiging performance niya kapag nagsimula na ang conference. Ngayon naman, lumipat tayo sa isa pang interesting na usapan. Habang pinag-uusapan ang import sa liga, may isang NBA free agent ngayon na available pa, at posibleng maging napakalakas na reinforcement kung may PBA team na kukuha sa kanya. Pinag-uusapan natin ang 7'2" center na si Moses Brown. Si Moses Brown ay isang promising big man na may experience sa NBA at kilala sa kanyang dominant presence sa loob ng pintura. Sa G-League pa lang, kitang-kita na ang kanyang potensyal. Malakas siya sa rebounds, solid sa rim protection, at napakahirap pigilan kapag nasa loob na ng shaded area. Nagkaroon na rin siya ng ilang flashes sa NBA, pero marami pa rin ang naniniwala na hindi pa niya lubos na nailalabas ang kanyang full potential. Kung ilalagay mo ang isang player na tulad niya sa PBA level competition, malaki ang posibilidad na maging dominante siya. Sa ngayon, nasa G-League lang siya, at kung gugustuhin ng isang team, posible namang ma-buyout ang kontrata niya kung talagang gugustuhin. Kaya kung tutuusin, interesting na option siya para sa mga teams na naghahanap ng malakas na import. May mga nagsasabi pa nga na kung kayang magbayad ng TNT ng $120,000 per month para kay Bol Bol, baka mas sulit pa kung may team na mag-invest sa isang player tulad ni Moses Brown. Isipin nyo na lang, 7'2" na center na kayang pantayan ang height ni na Bol Bol at Kyler Kelly. Bukod sa advantage sa laro, siguradong panghakot din ito ng fans dahil sa excitement na makita ang ganitong klaseng player sa PBA. Kaya ngayon, malaking tanong sa liga, sinong team kaya ang unang magpapalit ng import? May magre-risk kaya na kumuha ng bagong reinforcement o mananatili ang mga team sa kasalukuyan nilang imports? Kayo mga idol, ano sa tingin nyo? Sinong team ang posibleng unang mag-adjust? At kung may chance kayo, kukunin nyo ba si Moses Brown bilang import? Join the conversation, mag-comment lang kayo sa ibaba at pag-usapan natin yan. At kung mahilig kayo sa ganitong PBA updates, basketball analysis, at kwentuhang hoops, huwag kalimutang mag-subscribe. Ito ang Race Hoops Universe, kung saan sama-sama nating binabantayan ang lahat ng kwento sa mundo ng basketball. Hanggang sa susunod na video, mga idol.